Hello, magandang umaga. Sa video pong ito ay ang paksa natin ay ang di inaasahang pagbubuntis ng bisiro o batang kambing. Paano at bakit ito nangyari? Sana po ay may matutunan kayo. Lalo na po yung mga baguhang katulad ko at sa mga baguhang nag-aalaga ng kambing. Ang dulmalaga pong ito ay pinanganak noong December 12 ng nakaraang taon at ito ay may edad na 8 buwan at 1 linggo mahigit. Wala pa po yung 9 months, pero yan po ay nanganak na kahapon lamang, August 21. Kung kukwentahin po natin, sa 5 buwan ay ito po ay nag-hit nung 3 weeks saka 1 linggo. At ito ay nababahan din nung pag-hit na yon. Kaya ngayon ay nakapanganak na. Ayon po sa mga veterano at matagal nang nag-aalaga ng kambing, ang masyadong batang bisiro na nagbuntis ay nahihirapan sa panganak at minsan ay hindi nagpapadede. Ito na nga po yung problema ang kinaharap ko sa dumalagang inahin na to. Yan po. Hindi po siya nagpapadede. Animoy hindi niya anak ang kanyang nasa harapan na yan. Hindi niya yan pinapadede. Sinusuwag pa niya yan para hindi makadede sa kanya. Ito yung unang pangyayari na nangyari dito sa ating kambingan. Ito po ay sa kadahilan ng ang mga binatilyong kambing o yung mga barakitok ay nakahalo dito sa mga dumalaga. Ang ikinukulong naman po natin dito ay yung mga barako at yung mga malapit na mga anak at saka yung mga buling mga inahin. Hindi po sapat yung ating kwarto, kaya yung mga dumalag at barakitok dito nandito lang sa loob. Pag-alagala lang dito, magkakasama sila. Hindi naman po tayo kakapon ng mga barakitok. May mga solusyon naman po tayo na pwedeng gawin para makadede ang bisirong kambing sa kanyang batang inahin. Una po yan, tinatali po natin yung inahin para makadede ang bisiro. At kung hindi naman po, pwede natin siyang hawakan yung inahin para hindi siya makapalag, para makadede yung bisiro. At may isa pa pong paraan para makadede ang bisiro. Pwede po tayong bumili ng yung dal milk. Kaya lang mapapagastos tayo. Kaya ang ginawa ko na lang po dyan ay itinali itong inahin at hinahawakan ko po yan para hindi makapalag. Iniipit ko po yan dyan. Nakatali na siya, tapos iniipit ko siya dyan sa may gilid ng drum at tinataas ko yung huliang paa para makadede itong bisiro at hindi masipa. Ginagawa po natin ito para makadede ang bisiro, para makasurvive siya kahit papano. Pag nakakakain na po yan ng damo at pwede nang
hindi pa din ay okay na. Sayang naman kung mamamatay ang bisiro kung hindi makakadede. Yan na po yung tubo natin sa pag-aalaga ng kambing. Masasayang kung hindi natin yan mabubuhay. Kaya sa mga baguhan po sa pag-aalaga ng kambing, na tulad ko, sana po ay may natutunan kayo para hindi na mangyari sa inyo ang mga ganitong pangyayari. Maiwasan nyo to at hindi kayo mahirapan. Hanggang dito na lang po muli at maraming salamat sa panonood.